Kaya recently lang pumunta ako sa isa sa mga Pag-ibig branch dahil may transaction ako do'n at nakakita ako ng flyer na nagsasabing for as low as ₱1,897 lang, puwede na daw mag-acquire ng property ang ating mga minimum wage earners. So, alam ko na yung channel natin ay tungkol sa mga interview questions, mga things like that, pero na-realize ko na part of adulting ay acquire tayo ng property, bumibili ng bahay and stuff like that. So, maybe isa o dalawa sa inyo ay magkaroon ng interest sa program na 'to. So, ito yung Pag-ibig Affordable Housing Program na sinasabi. So, ano nga ba yung AHP? Itong mga details na 'to, by the way, ay galing sa flyer na yun. So, ibig sabihin legit talaga 'to at totoong legit talaga 'to. So, ang AHP or ang Affordable Housing Program ay isang uri ng programa ng Pag-ibig Fund kung saan pwede kang mag-loan sa kanila para gamitin sa mga sumusunod na dahilan. So, number one, pagbili ng fully developed na residential lot or magkakarugtong na residential lots na hindi lalagpas sa 1,000 square meters ang sukat. Kung may balak kang bumili ng lote, pero hindi mo kayang bayaran lahat, then pwede kang mag-loan sa Pag-ibig. Number two, pagbili ng residential house and lot, townhouse, or condominium unit na maaaring pre-owned or new. Pag sinabing pre-owned, meron ng dating may-ari, or bago, property mortgage with a fund. Pag sinabi pong property mortgage with a fund, ang property na to ay ginamit bilang collateral para sa isang loan na kinuha mula sa Pag-ibig Fund. At magkakatabing house and lot, townhouses, row houses, o condominium units. So, essentially, kapag bibili ka ng kahit anong residential property, as long as within 1,000 square meters siya, mapa-condo, townhouse man yan, then pwede nating i-loan sa Pag-ibig. Next is construction or completion ng isang residential unit sa isang residential lot na pag-aari ng borrower o ng kamag-anak ng borrower. So, for example, may balak kang magpatayo ng bahay or may bahay ka na pero gusto mong ipatapos dahil hindi pa gawa completely, then pwede kang manghiram dito sa AHP natin. And also, home improvement. So, if nagbabalak kang ipa-renovate yung existing house ninyo, then pwede rin yun. And lastly, refinancing ng existing housing loan provided na yung member ay hindi nagkaroon ng late payment sa loob ng 6 months mula nung nag-apply ng loan. So, for example, may existing loan ka ngayon sa Pag-ibig, tapos yung gusto mong gamitin yung loan na to para bayaran yung loan na yon, then pwede po yun. Pero of course, meron tayong mga requirements. At ano-ano ba yung mga requirements para maging eligible tayo dito? So, ang AHP ay available po sa lahat ng active Pag-ibig members. Maging mga OFWs ay pwede rin, provided na kabilang kayo sa mga sumusunod. Number one, mayroong hulog sa Pag-ibig sa loob ng at least 24 months. So, yung mga 23 months and below, hindi pa po pwede. Pero for example, ang hulog mo ay hindi tuloy-tuloy, pero pag kinumpute lahat-lahat ay umabot ng 24 months, pwede rin yon. Pangalawa, dapat meron kang gross monthly income na hindi hihigit sa 17,500. So, for example, isa kang empleyado, kailangan ang sahod mo ay hindi lalagpas dito. Okay, dapat below 17,500. Okay? Number three, hindi lalagpas ang edad sa 65 years old at hindi lalagpas ang edad sa 70 years old sa pag-mature ng loan application. Ibig sabihin, pag nag-apply ka ng loan application, ng loan na to, dapat hindi ka 65 years old at hindi ka rin dapat 70 years old by the time na mababayaran mo yung loan completely. So, I assume dapat mga 40 years old below ka kapag maglo-loan ka nito or dito. Number four, meron kang legal capacity na mag-acquire ng property. Siyempre, kailangan yan. Number five, dapat pumasa ka sa background checking nila, credit, employment, at business check ng Pag-ibig Fund. And dapat wala ka rin daw existing Pag-ibig STL. STL means short-term loan. So, kung meron kang short-term loan sa Pag-ibig, bayaran mo muna yon bago ka mag-apply. Number seven, dapat walang Pag-ibig housing loan. Dapat walang Pag-ibig housing loan na na-foreclose, na-cancel, o na-bought back dahil sa default or na-subject sa dash-on and pago. So, nag-research ako kung ano ba yung bought back dahil sa default. Ay, ibig sabihin pala nito,
Nangyayari 'to kapag yung borrower ay hindi nakapagbayad ng kanilang utang at ang lender or yung Pag-ibig ay kinukuha muli ang ari-arian. Ito ay kadalasan sa pamamagitan ng foreclosure nga. Ang ano naman, ang dason and pago naman ay isang legal na proseso dito sa Pilipinas kung saan kapag nanghiram ka nga, magbibigay ka ng ari-arian sa lender bilang kabayaran sa utang mo sa halip na magbayad ng pera. So, number 8 na requirement, kung may existing Pag-ibig Fund housing account ka, mapa-principal buyer o borrower ka man, buyer o co-borrower, dapat updated ang account mo. So, yun lamang po yung mga requirements natin. So, kung pasado tayo dyan, alamin naman natin kung ano-ano yung mga loanable amount, interest rate, at yung loan term. So, ang isang Pag-ibig member kagaya mo ay maaaring makahiram ng up to 750,000 pesos na nakabase sa mga sumusunod. Amount na gustong hiramin ng member. So, let's say ang gusto mo lang hiramin ay 450,000. Then, pwede naman yon. Or kung gusto mong i-maximize yung 750, it could be na pwede yan as long as meron kang capacity to pay base sa iyong gross monthly income. And base na rin sa loan to appraised value ratio. So, ito po yung graph. Itong graph na to na nakikita nyo, yung details, maximum monthly gross income, cluster limit, ganyan. So, para sa mga cluster 1, ito yung mga taga-NCR, tapos ang monthly income nyo ay 15K to 17.5. Cluster 2 naman, sa mga regions 1 hanggang dulo, up to 12,000. Cluster 2, tapos 14K naman. Then, loan amount, up to socialized housing loan ceiling. Pag sinabing socialized housing loan ceiling, base sa research ko, ito na yung pinakamataas na allowable amount para na kayang ipahiram ng isang ng Pag-ibig sa isang nanghihiram nga. Tapos dito naman sa cluster limit up to 750K. Tapos yung interest rate dyan ay 3% para sa mga may income na 15K to 15K a month, tapos 12K a month, tapos 65 or 6.5% naman para sa mga may income na 14,000 pesos to 17,500. So, para mas malinaw, nilagay ko lang ulit dito. So, yan. Basahin nyo na lang po. Ang mga housing loan borrowers na kumikita ng to 15,000 pesos para sa cluster 1 at 12,000 pesos para sa cluster 2 na merong maximum loan amount na nakabase sa socialized housing loan ceiling ay magbabayad ng 3% na interest rate sa unang 5 taon. Sa first 5 years lang po yung interest rate na 3%. Tapos yung mga housing loan borrowers naman na kumikita ng 17,500 at to 14,500 pesos sa cluster 2 na may housing loan na amount na up to 750 ay magbabayad ng 6.5% naman na interest sa unang 10 taon. So, 10 years naman na 6.5. So, ang maximum repayment period po sa loan na to ay 30 years, pero mas better, syempre, kung mas mababa sa 30 years natin bago mabayaran lahat. Okay? Alright, so online schedule for submission of housing loan naman tayo. Kung gusto nyo nung mag-apply, mag-submit, so, maaaring mag-schedule ng appointment sa pamamagitan ng online housing loan application or OLA, OHLA lang po yan, sorry, doble yung O, para sa submission ng housing loan application form at requirements. So, wala pong online submission ng application form at requirements, ha? Schedule lang po ng appointment. So, para makakuha ng schedule, pwede ka rin mag-login sa kanilang website. So, meron din pong special lane sa Pag-ibig Fund branches na available para sa mga nag-online schedule. So, mas bibigyan ka ng priority kaysa sa mga walk-in applicants. So, kapag naman over-the-counter application mo, pwede ka mag-file ng housing application mo personally sa servicing department nila sa JELP Business Solutions sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong or kahit sa Pag-ibig branch office para sa mga NCR accounts. Para naman sa mga provincial accounts, kahit sa ang pinakamalapit na Pag-ibig branch sa inyong lugar. Yan lang. Alright, and take note na yung mga forms and checklist po at mga requirements ay nata-download sa website. Ito yung website nila, www.pagibigfund.gov.ph, at ang mga Pag-ibig contact details ay nakalista lang po sa baba kung gusto nyo silang kontakin through call, email, or visit their page, then do so. Yan lamang po, sana may natutunan kayo sa video natin today. May na-share ako at sana may
kahit isa sa inyo ay interesado sa ganito. So, para sa mga minimum wage earners diyan, hindi pa huli ang lahat para mag-acquire tayo ng property. So, yan. Bye! Thank you for watching.